Trinidad family, Josie Lauchenko Webb and family, Bustos and Kisiya families. Para sa kaarawan ni na O'Neil Ronquillo at Victoria Alngog. Pa- Serafin Celedonio Lupito Rodrigo Diego Jr., Avelino, Imelda, Robert, Leslie Ann, Edorges, Petolino, Lourdes, Rogelio, Roberto, Teodora, Rogerdo, Anita, Celestina, Marcelino, Adoracion, at lahat ng mga kaluluwas purgatorio na hindi na naalaala.
Tayo ngayon ay sa kaapat na linggo ng Adbyento at ikasyam na simbang gabi. Ang ating mga sponsors ay ang Eucharistic Minister of the Holy Communion, Adorasyon Nocturna Filipina at Social Communications Ministry sa pangunguna ni Brother Bob Pedragosa, Brother Romeo Biliran at Sister Ann Esguera. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Tumayo ang lahat at sabayan ng koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ating sisindihan ngayon ang ikaapat na kandila ng Adbyento. Atin pong tinatawagan si Mrs. Josie Lauchenko Webb at ang kanyang anak na si Stephen Joshua Webb upang sindihan ang kandila. Ama, sa nalalapit na pagtatapos ng paglalakbay namin sa panahon ng Adbyento, sinisindihan namin ang kandila ng pag-asa, kapayapaan at galak. At ngayon ay sinisindihan namin ang kandila ng pag-ibig. Gawaran mo kami ng lakas ng loob na magbahagi ng pagmamahal, pagmamahal para sa buhay at sa sangnilikha, pagmamahal para sa mga makasalanan at mga banal, pagmamahal sa mga mahihirap. Taos-puso kaming nagpapasalamat para sa pag-asang inihandog ng inyong anak, para sa kapayapaan na kanyang pinagkaloob,
para sa kagalakan ng inyong Espiritu Santong ibinuhos sa aming mga puso, at para sa pagmamahal na nagliligtas at naghahatid sa amin ng daan patungo sa iyo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Iminumungkahi ni David na magtayo ng gusali o templo para sa Panginoon. Subalit, pinili ng Panginoon na itayo ang kaharian ni David. At sa kanyang angkan, magmumula ang Mesiyas, ang maghahari at tutubos sa Israel. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayaw mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipoy. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa, at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila, tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka, sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang papalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyo'y kahariay, hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kabutihan ng Panginoon, aking awitin habang panahon. Awitin ko ang iyong pag-ibig, O Diyos, ang iyong katapatan sa lahat ng araw. Batid ko ng pag-ibig mo'y walang hanggan, katapatan mo'y singtibay ng kalangitan.
sasabihin niyang ikaw ang aking ama, ang Diyos panulukan ko, magliligtas. Pag-ibig ko sa Kanya'y mananatili kailanman, para sa Kanya'y tibang hindi magwawakas. Ang kabutihan ng Panginoon, aking awitin habang panahon. Ang planong pagliligtas ng Panginoon na nakakubli sa mahabang panahon ay naihayag sa pagdating ni Hesukristo. Ito ay ibinunyag hindi lamang sa hinirang na bayan, kundi pati na rin sa mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ng Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang iwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanyang iukol ang papuri magpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpala at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa 9 o huling araw ng ating simbang gabi. At yamang ito po ay natapat din ng paunang misa para sa kinabukasan. Ipinagdiriwang din natin ang ika-4 na linggo sa panahon ng pagdating o ng Adbyento. Sa ating pong Ebanghelyo, muli nating natunghayan ang siyang pagpapahayag ng anghel kay Maria, ng siyang plano ng Diyos at ang pagpapaliwanag ng anghel Gabriel kung ano ang kahulugan nito para sa kanya. At matapos na maipaliwanag ang lahat, tinanggap ng mahal na birhen ang siyang mga salita ng anghel. Fiat mihi secundum verbum tuum. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Natunghayan na po natin ang ebanghelyong ito noong pong tayo ay nasa 5 araw ng ating pong pagsisimbang gabi. At tinatawag nga ang araw na iyon bilang Misa Aurea. Sapagkat sa pagkakataong ito o sa misteryong ipinakita sa atin ng Ebanghelyo, nagkaroon ng panimula ang pagkakatawang tao ng bugtong na anak ng Diyos sa sanlibutan dahil sa pagsang-ayon ng mahal na birhen. Kung kaya't ang siyang pangako
na ang Diyos ay sumasa atin ay isinasakatuparan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Alam niyo po, ang dapat na Ebanghelyo para sa ikasyam na simbang gabi ay yung pong awit ni Zacarias, yung tinatawag na Benedictus. Pagpapasalamat niya sa naging pagkilos ng Diyos para sa kanilang mag-asawa. At gayon din ang inihahandang misyon ng Diyos para sa kanyang anak na si Juan Bautista. Sapagkat tunay ngang napakalaki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Ginaganap na sa ating buhay at sa buong mundo ang pangakong ang Diyos ay sumasa atin. Emmanuel. Ang Diyos ay tunay na pumasok sa sanlibutan mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Ngunit batid din natin na hindi lang nangyari iyon noong nakalipas na 2,000 taon, bagkus sa bawat araw na lumilipas, ang Diyos ay kumikilos at nagiging kabahagi ng ating kasaysayan. Hanggang sa ngayon, God is at work in the world. Kumikilos ang Diyos sa mundo. Ngunit kung ito ay isang katotohanan at dapat nating panaligan, ang tanong, bakit mayroon pa rin sa ating panahon ngayon at sa mga nakalipas na mga taong nabubuhay na hindi masaya? Bakit mayroon pa rin mga taong nabubuhay sa kasamaan? Bakit mayroong tao na nabubuhay sa pagiging makasarili? At bakit mayroon pa rin kaguluhan sa mundong ibabaw na siyang ipinapahayag ng kabi-kabilang digmaan, hindi lamang sa pagitan ng mga bansa, kung hindi mismong sa loob ng kanya-kanyang kultura. Bakit nga kaya? Ano nga ba ang pwede nating isagot? Ano nga ba ang siyang mabuting balita para sa atin? Ang mabuting balita at siyang maaari nating ibigay bilang tanda ng pampalubag loob sa kabila ng nararanasan pa rin natin na kasamaan, kaguluhan, digmaan, kawalang pakialam, pagiging makasarili ng tao, ang Panginoong Hesus ay mulit-muling nagnanais na siya ay isilang sa bawat puso ng bawat nilalang. Bakit may taong mas nanaisin ang kasamaan? Ito daw, yung mga naging sarado pa ang puso at hindi binigyan at binibigyan ng pagkakataon ang Panginoong Hesus na manahan sa kanyang puso at sa kanyang pagkatao. Even if we say God is with us, Emmanuel, if we do not accept Him in our lives, then we will remain outside that great mystery of the goodness of God. Alam nyo, ito'y isang muling paanyaya sa atin ng ating banal na pagdiriwang. Nasa ika-4 na linggo na tayo
Napakagandang tingnan ng apat na kandila, lahat ay may sindi na. Nang may pananabik, malapit ng Pasko. Actually, isang araw na lang, isang tulog na lang, Pasko na. Hindi ba't napakasaya ng damdamin? Hindi ba't dapat na magsaya ang lahat ng mga anak ng Diyos? Ngunit higit sa pagsasaya ay ang ating pagbubukas sana ng puso para sa pagpasok at pagtanggap kay Jesus. Sapagkat dito lamang kikilos ang Panginoon upang baguhin ang bawat isa sa atin, baguhin ang ating pagkatao, baguhin ang ating pag-uugali, baguhin ang ating mundo sa pamamagitan ng mga taong binago niya, ng mga taong nabubuhay sa kagandahang loob ng Diyos, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kabaitan, sa kanyang habag. Kaya mga kapatid, ito ang hamon sa atin ng ating huling simbang gabi. Ano nga ba ang maiaalay natin sa batang sanggol na isinisilang ngayon? Ito ay ang ating mga puso. A heart filled with love. Ito na siguro yung pinakamagandang handog sa Pasko para sa isinisilang. Hindi ba pag may birthday, ang binibigyan ng regalo ay yung may birthday? Sa Pasko kasi nasanay tayo. Tayo yung naghihintay ng regalo. Di ba? Tayo yung umaasa, ano kaya ibibigay sa akin ni Jesus ngayong Pasko? Ngayon sana ang tanong natin, siya ang may birthday, ano ang regalo ko sa kanya? Ano ang ibibigay ko kay Jesus? Siguro, more than anything else, God wants us to give the best gift to His begotten Son. And that is a heart filled with love. Marami tayong hangad, marami tayong kahilingan, marami tayong ipinagdarasal. Pero unahin natin na punuin ng pag-ibig ang ating puso. Sapagkat ang tunay na handang tumanggap ng pag-ibig ni Jesus at ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso ay ang siya lamang makapaghahandog ng pag-ibig sa iba. My dear brothers and sisters, we have one essential need, a heart filled with love. God wants to give each of us a heart filled with love, mercy, compassion, and forgiveness on this coming Christmas and every day of our lives. Come, Lord Jesus. Be with us. Be born in our hearts. Emmanuel. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, talang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesukristong ating manunubos. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling naaayon sa kagustuhan mo, O Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napapabayaan, maramdaman naman nila ang pagkalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patataginawa nila sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo nawa, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ang buong sigla ang iyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Live in the way of Jesus, offer your
offer this to you, Lord, as our gift and sacrifice. Walk in the path of light, leading to life of love, where everyone should follow the greatest sacrifice of all. Live in the way of Jesus, offer your life for a friend. Follow the love of Christ. Follow the love of Christ. Kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At ngayon buong pag-ibig at buong tiwala nating awitin ang panalangin itinuro ng Panginoong Hesus.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
gemit in exilio, privatus Dei Filio. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel, that mourns in lonely exile here, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Shall come to thee, O Israel. Magsiluhod ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Dinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pagkikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at ang kami makabahagi sa kapayapaan at kaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, magsiupo ang lahat para sa mga paalala at paanyaya. Inaanyayahan po ang lahat upang masaksihan ang pagtatanghal ng mga piling kabataan mula sa Oyayi Choir at Knights of the Altar bukas, December 24, sa ganap na 8:30 ng gabi o 8:30 p.m. na pinamagatang Payapang Daigdig. Susundan ito ng pagmimisa sa ating gabi sa Pasko ng Pagsilang sa ganap na 9 ng gabi. Sa December 25, Lunes, pagmimisa sa araw ng pagsilang ng Panginoon, ang ating mga misa ay katulad lamang po tuwing araw ng linggo. Sa December 31, araw ng linggo,
Maroon pa rin po tayong misa sa ganap na ikawalo ng umaga at ikasyam at kalahati ng umaga. Wala po tayong misa sa ganap na ika-anim ng gabi. Ang ating misa para sa dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, ay sa ganap na ikawalo ng gabi. Ang ating pong misa para sa January 1, 2024 ay katulad lamang po tuwing araw ng linggo. Ang ating pong parokya ay nag-aanyaya sa mga nais magpabinyag. Atin pong ibinabalik ang lingguhang binyagang pamparokya tuwing araw ng linggo sa ganap na ikalabing isa ng umaga. Magtungo lamang po sa opisina ng ating parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Mapagmahal amin ng pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ho muna ang lahat. Simbang gabi, ang ating mga AME o ang Eucharistic ministers at gayon din ang ating mga miyembro ng Adorasyon Nocturna Filipina at ang ating mga SOCOM na sa pangunguna ni na Brother Bob Pedragosa, Brother Romy Biliran at Sister Ann Esguera ng SOCOM. Piento na si Mrs. Josie Webb at ang kanyang anak na si Stephen Joshua Webb. Maraming salamat po sa inyo.
Magandang
Long lay the Word in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Chain shall he break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord, that ever praise we. Noel, Noel, O night divine. Noel, Noel, O night divine. Noel, Noel. O night divine. Kalong-kalong ng iyong ina. Sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Batid mo ba kay raming naghihintay sa'yo?
nag-aabang ng pagsilang mo. Mga pastol sa sabsaban ay nagpupuga. 3 hari mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at mira. Para sa iyo, Jesus, Hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Luwalhati sa Diyos, Sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong ina. munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Batid mo ba kay raming naghihintay sa'yo? Nananabik Aabang Ng pagsilang mo. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Luwalhati sa Diyos, Sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Bukas, ang ating pong misa ng gabi ng pagsilang ay alas 9 bukas ng gabi. At ito po ay pangungunahan muna ng panunuluyan. At ito ay magsisimula sa ganap na ika-8 at ika-4 na po, no? 8:40 o 8:30, magsisimula na sila. Kung gusto ninyo na ma-feel na agad yung mood ng kapanganakan ng Panginoon, no, I advise you to be here earlier. So 8:30 ang simula ng panunuluyan.
At ang misa naman natin sa ating mga communities, no, may misa ang Ateneo Housing ng 6 p.m. So sa mga taga Ateneo Housing, kung gusto nyo maagang magsimba, 6 p.m. Doon po sa mga taga De La Costa, 7 p.m. may misa tayo sa covered court. Pero sa atin po dito, alas 9 ng gabi. Sa ating Christmas Day, ang misa po ng Sunday schedule, 8 a.m., 8:30 at 6 p.m. Yun lamang po at maraming salamat sa inyo. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating mga simbang gabi. Humayo kayo at ialay ang inyong puso kay Jesus. Salamat sa Diyos. Simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng lahing Pilipino. Siyang gabi, gumigising, sa tugtog ng kampanawan ng Iglesia. Maaga kami kinabukasan, ng kayakay, mabatid, ang hirap ng maligayang Pasko ko at anin ng kamay. Simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng lahing Pilipino. Siyang gabi, gumigising, sa tugtog ng kampanawan ng Iglesia. Maaga kami kinabukasan, ng kayakay, mabatid ang pinong ng maligayang Pasko ko at anin ng kamay. Lahat kami